Hinamon ni Vice President Sara si Bongbong Marcos. Itagaan nyo, 1,000% hindi lalaban si Bongbong Marcos. Duwag yun eh. Anong hamon ni BP Sara? Matagal na akong nagsasabing magpa-drug test na kaming lahat. Inaantay ko lang talaga na si BBM at ang Office of the President ang magsabi. Okay. Pwede ba isama na rin natin yung mga mga vlogger? Oo. Kasi dapat pag vlogger, political vlogger ka, hindi ka rin pwedeng addict. Hindi kasi may influence eh, di ba? Kaya nga influencer ang tawag sa mga vloggers. O tas addict ka. O, di ba? Delikado yun. Sige nga sa mga manunood natin dito, anong sa tingin ninyo, lalaban ba ng drug test si Bongbong Marcos? O maduduwag na naman? Pustahan pa tayo. Hindi. Ano ko lang yun. Hindi ako mahilig sa sugal ulit. Salita ko lang yun. Salita ko lang. Pustahan tayo. Ipagtatanggol na naman ang dilawan yan si Bongbong Marcos. Bakit siya magpapadrug test? O yung mga vloggers ng dilawan, ba't siya magpapadrug test? Di ba? Kayo humanap ng ebidensya na addict si Bongbong Marcos. Alam mo, natatawa ko. Doon sa mga dilaw na pinagtatanggol si Bongbong Marcos, ganyan na kayo kalaos. Kinain nyo na yung suka ninyo. Ha? Bongbong Marcos, ang tingin sa'yo ng buong Pilipinas eto, addict ka. Until such time magpa-drug test ka. Hindi mo yan makukuha kahit anong pagtanggol na gawin ng dilawan sa'yo. Hindi mo yan makukuhang tiwala ng taong bayan patungkol kung ikaw ay addict or hindi kahit anong tanggol na gawin sa'yo ni Claire. Kahit anong gawing tanggol sa'yo ni Gadon. Yung mga yan wala. Isa lang talaga, pa-drug test ka. Which I know, hindi mo gagawin. Kasi kung gagawin mo pa-drug test, dati pa. Kaya lang, pwede yun no? Basta hair follicle test. Ano sa tingin ninyo? Tanong ko ulit sa mga manunood. Pagtatanggol din naman ng dilawan, yung vlogger na dating anchor. Pagtatanggol na naman niya yan sila Marcos. Diba? Speaking, ito babae, meron akong balita sa inyo, babae. Ito, pag-usapan natin itong babae. Ito, paiimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Tingnan natin, pakinggan po natin. Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Tinan yung mukha ni Amy. Nakatawa pa dyan, nakatawa pa. I now call on Senator... Nung sumagot ng patawa-tawa si ganyan ng Marcos, pagka naitumbok mo yung kanilang mali, dadaanin nila sa tawa. Di ba ganyan si Bongbong? Why should I? Natanong, magpa-drug test ka. Why should I? Tawa-tawa. Di ba? Ganyan naman. Ulitin natin si Amy. Tawa-tawa. I now call on Senator Bongo for his... Imbestigahan nyo yan sa Blue Ribbon. Imbestigahan mo yan, Marcoleta. Kasi tinanggi niya, hindi daw siya nalilate. Ulitin natin, Arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. I now call on Senator Bongo. Hindi daw siya nalilate. Imbestigahan nyo kung totoo yan, palate-late. Sa mga Ayminatics, huwag kayong magagalit sa akin. Si Marcoleta po nagsabi. Totoo ba na si Amy laging late? May dramatic entrance. Sa tropa may ganyan din, di ba? Laging dramatic entrance, laging late. Ay, nako. Wala, tahimik na si Amy. Wala na atang naambag, Hindi. Babigyan natin, late lang. Sa susunod, maagang papasok yan, babawi. Naku, yari ka. Marcoleta, babawian ka. Next topic po tayo. Pag-usapan natin na may nakitang multo. Tingnan nyo mismo to video na ito. May nakikita. May susulpot na multo po dyan. Baka kayo nag-iisa sa inyong kwarto at nanonood kayo dito. Baka po bigla kayo matakot. Huwag kayo alis. Hindi naman po masyadong nakakatakot. Tingnan nyo lang po. Kaya yung multo. Andyan lang yon. My office received reports that there are ghost projects in municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor.
That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Yun, umamin. Merong ghost projects. Naku, pamihira. Halo-halo na sa Pilipinas. Alam nyo po, sa ibang bansa, mga pinag-uusapan na doon yung paano mag-i-improve yung kanilang infrastructure, merong mga tulay dumadaan sa gitna ng building, bullet train, alam mo yung technology nila, ang tindi na. Tayo, pinag-uusapan natin baha. Tapos, ghost project pa. Nakakaawa tayo, no? Nakakaawa ang bansang Pilipinas. Pero pag pinag-usapan po natin, tingnan nyo po, bilyon-bilyon ang pera. So hindi po tayo mahirap. Yan ang katunayan, yan po ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Hindi po tayo mahirap. Marami po sa atin magnanakaw. Diretsuhin na po natin. At hindi lang magnanakaw, marami sa Pilipinas multo. Kaya nga sabi ko may ghost project. Naku, pabira. Kung may ghost project, may multo. Di ba? Mga Department of Public Works and Highways na ang Namin nila, Naku. nagkumpirma ng mga hinihinalang ghost project, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Baka kay Joey yan. Joey De Leon. Wawawi. Hindi. Baka kami magalit sa atin si Joey. Andiyan pa naman yung kakampi niya si Achiche dyan sa Senado. Ay, Pepe, speaking of Achiche, etong si Juan Bol University School Bukol Tito Soto. Ang ingay, no? Papansin nyo ba? Parang napakante kasi. So, pagbalik dyan ng ingay, diba sa magtotropa, lagi may ganun may pinagtatawanan, meron yung sobrang ingay, yung bida-bida. Eto si Achiche, napakaingay. Netong si Tito Soto. Parang ako hindi ako magugulat kung magiging kahalintulad ni Claire ito si Tito Soto. Ito si Achiche. Magiging yan. Baka mamaya takdog na rin yan ni Bongbong Marcos. Ibang ingay ngayon. Correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahaga ng 5.91 Wawaw, hindi wawawi. Hindi kay Joey De Leon. Fake news yun, hindi kay Joey De Leon. 85 projects sa Bulacan. 5.91 billion. Grabe, no? Isang kontrata, 5.91 billion. Gaano kadami yan? Pambihira. Ganyan po kadami. Isang kontraktor pa lang yan. Or siguro isang congressman lang yan. Hindi ko nga malaman kung ano ba ang itawag na kaya natin sa mga congressman, mga kontraktor. Tawag natin dyan sa mga kontraktor na yan, mga kontraktor. Kasi ang sinasabi, wag niyong sisihin itong DPWH, which I agree. Wag po DPWH ang banatan ninyo. Yung kontraktor, yung mga nasa likod niyan, may Manila Ibas na balita. May mga congressman, kung hindi yung tatay, yung kapatid, yung asawa, yung anak, may-ari. Siya ng kontraktor, siya pa congressman, proyekto niya pa. Ganyan. Isipin mo, ikaw isang congressman ka lang, malakas ka lang doon sa buhaya, may 5.91 billion ka. Kurakutin mo kalahati niyan. Naku po. Grabe. Isipin mo, kung hindi ka, tama yung sinabi, sino nagsabing senador yun, kung hindi ka ba naman demonyo. Aanhin mo yung ganong kadaming pera na ikaw ay nakatira sa Pilipinas at binoto ng mga Pilipino na naghihirap at nangangamatay dahil sa baha. Tapos ikaw, ang pera mo, kinita sa project lang, bilyon. Ano kayang klaseng kaluluwa meron pa itong mga ito? Hindi yan yung kinurak sa opisina, ha? May mga ganyan kasi yung mga sa opisina. Hindi ko nilalat, ha? Yung nagnanakaw na ballpen, o mga ganyan, mga teacher nagnanakaw ng nagpupuslit ng bond paper para sa assignment ng anak nila. May mga ganun Hindi ko sinasabing tama yun. Pero hindi ka naman magugutom. Etong mga bilyon-bilyon na yan, magugutom ang bansang Pilipinas dyan. Kaya hindi po tayo mahirap. Marami lang multo.
maraming kontraktor. Billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH pero nirelieve na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who... Ito na naman. Sige, magpabida ka na naman. Ha? Kailangan talaga bida ito eh. May pangarap kaya to? inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawa Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasabi na ang Wawa Builders at 7 pang kontraktor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Ito ako sa akin, no? Tama naman yan. Ako hindi ko kina-question, okay? Pero siguro, strategy nila yan. Kasi pag piniga mo ng piniga, lalabas ang totoong may-ari. Kasi posibleng may mga dami yan eh. Hindi naman niya ilalagay dyan. Ang may-ari nitong, halimbawa ay Zara Diskaya ay si Saldico. Hindi naman ilalagay dyan eh, di ba? Or si Suarez. Kunwari lang, example lang ang ginagamit ko. O si Tambaluslos, hindi man nila ilalagay yan. May mga dami yan. Kaya kailangan pigain yan. Yan ang hahanapin. Diyan pa lang makukita na natin pag may involved na congressman sa pagmay-ari ng mga kontraktor na yan. Asahan ninyo, it's almost 100%, 99.99% may corruption nangyari dyan. Bakit pinapasok ng congressman yan? Bawal nga. Diba? Kasama yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated, LRT Builders Incorporated, Python Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala akong isasagot ho yan. Si Senador Win Gatchalian, isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pang mababa ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid-up capital, pero mahigit 5 milyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ito pa lang eh. Tingnan nyo ha. Halimbawa, may negosyo ka. Ang kapital mo 250,000. Pero ang kontrata 5.26 billion. Ang layo, di ba? Diyan pa lang, may multo nang nangyayari. Diyan pa lang, may kontraktor na. Diyan pa lang, may buhaya na. O, di ba? Halimbawa, kaibigan ko si Congressman ganito, ganre. Meron lang akong 500,000 kapital. Ganyan ang kontrata ko, 5.26 bito. Walang binatbat yung tubong lugaw na narinig nyo ba yung tubong lugaw? Ito hindi lang tubong lugaw. Grabe. Ilang percent yan? Diba? Anong puhunan? Malapit ka kong. Malapit yan sa ibabaw. Diba? Yan lang. Ang dami ng kontraktor na may malaki-laki ang kapital. Pero hindi nakakapasok sa gobyerno. Ano ba na? Naglorokohan ba tayo? Alam mo na, puhunan niya. Minsan, eto hindi lang naman sa gobyerno. Hindi lang naman sa politika. Kahit sa opisina, may ganyan di ba? May sip-sip kay boss, di ba? Kahit sa mga teacher, may sip-sip sa mga teacher. Anong puhunan? Sip-sip. Pero pag tiningnan mo, nilagay mo, latak. Bigyan ko kayo halimbawa. Hindi ko napapakalanan, baka kilala nyo. Dating anak ng presidente. Siyempre, kinukumpra kay presidente. Pag tiningnan mo, latak ang utak, sunog. Di ba? Parang ganon. Anong puhunan? Apelyido lang. Pero totoo, wala. Walang-wala. Ang QM Builders man, 1.25 million pesos ang paid-up capital, pero mahigit Sarap buhay, 1.25 million. Hindi ka makabili ng condominium na 1.25 million. Hindi ka makabili ng bahay na house and lot na 1.25 million ngayon. Hindi ka makapagtayo ng matinutinong bahay sa 1.25 million ngayon. Baka pati kwarto. Baka pagpaparenovate pa lang, lagpas 1.25 billion na, tapos ang kontrata mo, gagawa ka na baha, 7.58 billion, pambihira. Ano to, nagkakalokohan tayo?
7 billion pesos ang nakuhang kontrata. UM Builders. Ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Hindi. Diretsuhin mo na. May mga tao talaga, buhaya, crocodile, multo. Kung may ghost project, di may multong may-ari. Diba? Yan ang hanapin nyo. Yung sino yung multo na may-ari na yan. Gumagawa ng ghost project, isipin ninyo. Ha? Pera nyo yan. Mga kababayan ko, pera nyo yung ginagastos na yan. Sagot ng may-ari ng QM Builders, dalawa ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 Teka muna. Gusto ko lang makita. Ito, mapupuna ko lang ha. Tingnan nyo kung tama observation ko. Si Bam Aquino, kaway-kaway, magagalit naman yung mga dilawan naman na magagawi dito ng mga trolls. Si Bam Aquino, yung style niya, ginaya niya kay Nino, yung nakaganyang salamin. Di ba? Yung figura ba? Kasi pwede ka naman, meron kang sarili mong style eh. Di ba? Ginaya niya, tinan nyo. Uso ba yan sa mga anak ng mga anak ng presidente o kamag-anak ng presidente? Kasi ito namang si Sandro, nakaganon. Yung book, yung nakatayo, yung nakahawi na matindi rito, medyo mataas. Ginagaya naman niya yung lolo niya, si Makoy. Di ba? Buti sana. Hindi ko alam kung strategy nila yan. Parang branding nila, Aquino, Marcos. Pero buti sana kung isilbi yung apelyido nyo. Okay lang, di ba? Kung wala namang silbi, anong kwenta? Di ba? Kung takot naman kayo magpa-drug test, wala din. Di ba? Yung mga ganun bang klase, anong kwenta? Naging dalawang Aquino, naging presidente. May nangyari ba sa Pilipinas? Wala. Iboboto nyo pa itong Aquino, pambihir. Dalawang Aquino na! Hindi pa kayo nadala-dala. Talaga itong mga Pilipinong ito, may kabubuhan din. billion pesos. Yung NFCC, kinocompute lang times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Pero umiit ang ulo ni Sarap ng buhay. Milyon ng pera. Parang kamukha lang ni yung si Ferrari. Yung mayor sa si Ferrari boy. Yung mayor sa Negros. Kamukha di ba? Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa. Kasi yung nagsawa ko ng 1991, nag-umpisa ko sa hardware. Yung maliit na hardware so hindi pa siya nakagawa ng proyekto sa flood control. Wala pa silang nagagawang proyekto. Hardware, maliit lang. Tinta lang bamboo, mga ganun Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control project. Ngayon gumawa ka naman. Ano ba talagang totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Kanina sinabi mo hindi ka nakapag-umpisa eh. Yari. Meron akong hawak na martilyo rito. Sinasabi ko sa'yo. Ayan. Mga kababayan ko, pwede sa susunod. Request lang. Ang ilagay natin sa Senado yung mga yung mga bagito na may utak and at the same time abogado. Kung hindi man abogado, basta may utak at bagito. Kasi napansin nyo, di ba? Ibang-iba yung pasok nila Marcoleta ngayon. Di ba? Pag ikukumpara mo yung mga hearing na ginagawa ng mga congressman, nagmukha silang tae. Sorry po dun sa mga kumakain, pero totoo. Ibang-iba po. Ulitin ko po-promote ko ulit. Sa 2028, kung sakaling tatakbo sila ulit senador, iboto po ninyo. Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, at Attorney Jimmy Bondo. Kailangan natin yung mga ganyan. Pastor Kibuloy. Naku, pambihira. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Mr. Chairman. Dito lang sisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig kanina, may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost,
Eh di lahat nung nag-report hanggang dun sa USEC, I'm not saying involved yung USEC. Kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba, eh involved sila. Kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. Kwenesyon din sa Hindi mo, teka muna, hindi mo naman sinagot yung tanong ni Cayetano eh. Ang sabi ni Cayetano, kung ghost project yan, inaproban yan, paakyat hanggang sa USEC. In-excuse nga lang yung USEC eh. Ibig sabihin, ghost project yan, bakit umapprove ng umapprove? Ang sagot mo, eh merong ano yan. Tingnan nyo sagot nung ano. Kung wala. Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Oh, may quality assurance in all levels. Paano nagkaroon ng quality assurance? Ghost project nga. Ghost project. Ghost project. Ang punto doon Cayetano, kasabwat lahat. Siguro yung bilyon baka dinaanan. O eto sa'yo, tahimik ka na. Ha? May contractor yan. Ito. Baka ganun po, ang ibig sabihin ni Senator Cayetano. Pero yun pang punto niya eh. Ghost project. Paano nakaakyat doon? Di ba hindi na-check? O sabi mo may quality control kayo. Bawat level may quality control. Paano nyo nagkaroon ng quality control? Eh, ghost project nga. Ibig sabihin ng ghost project, wala nga proyekto eh. Paano, anong quality control? Anong check upin nyo? Wala nga. Di ba? So, ibig sabihin pataas yan, posibleng merong lagayan nangyari. Kung hindi man, baka natakot kay contractor. O, di ba? Kasi, halimbawa lang, ang may-ari, halimbawa lang to si Saldico. Kunwari lang naman congressman. Kasi nabalita na isa doon pag-ari ng pamilya nila. Halimbawa lang, wag na lang si ibahin naman natin si Suarez or si Abante. Sila may-ari. Ano magagawa nung nasa ilalim? Oo lang sila ng oo, di ba? Sabi ni approve mo na 'yan. Ano ka? Gusto mong masilip? Kaya siguro ito dinidikdik lang nila para mapaamin. Ituro may mastermind yan. Huwag tayong maglokohan. Huwag niyong lokohin ng mga Pilipino. May mastermind yan. May contractor yan. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. kwenesyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pagdevelop ng master plans flood control projects. Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. We started from the wrong foot. Kumbaga, yung palang susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH, DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na na-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsulta. Ang ibig sabihin dito ni Marcoleta, yung dalawang opisina, bilyon na yung proyekto. Gumawa ng proyekto tong isa, pinondohan nitong isang opisina, bilyon, hindi pa pala kumukonek. So ito, opisinang release lang ng release. Sige, release ka. Kasi gumawa ng proyekto itong si DPW. Tapos wala. Takipan ang nangyayari. Diba? May takipan dyan. Yung kaliit-lit nga na budget sinisilip. Diba? Kaya nga ako mapupunta ulit dito. Kayo, lahat kayong mga ipokrito na sinisilip ninyo yung confidential funds ni BP Sara, nakaliit-liit, tapos mga duwag kayo ngayon, tahimik kayo dito sa bilyon-bilyon. Anong ibig sabihin yan? Ha? Anong ibig sabihin? Kayo, marami dyan, dilawan, kasi sumisip-sip. Anong ibig sabihin yan? Mga ipokrito kayo. Hindi ko man nilalahat ng dilawan. Yung iba, komunista pa. Hindi ko man kayo nilalahat. Pero meron sa hanay ninyo, mga duwag. Hindi lang duwag. Bias pa. Hindi nyo silipin yan. Ito, lantaran ko, lumalabas na sa investigasyon. Takipang nangyayari. Isipin ninyo, yung kumalat with that kind of amount, bilyon po. Siguro,
Kahit sa tabi ako ng river, matulog, hindi babaha. Dapat ganun. Sa amount ng ginagastos nyo dyan, kahit bumagyo ulit, na pinakamalakas na bagyo sa buong Pilipinas, at nakatira ka sa tabi ng dyan sa Pasig River, hindi ka dapat abutin ng tubig. Ganun po yan. Ganun po kalaki ang impact niyan. Anong nangyari? Baka naman binusog nyo lang. Bumili kayo ng bahay, bumili kayo ng kotse, para sa inyo napunta. Alis kayo ng bansa. Imposible, wag tayo maglokohan. Imposible wala kayong offshore accounts, mga animal. Nako. Siyempre, alam nyo yung kalokohan ginagawa nyong pagnanakaw. Alam nyo yung pagnanakaw. Hindi po si Marcoleta siya lang nandyan. Alam nyo yung pagnanakaw nyo, kaya pag nagkahulihan, at least yung pera nyo nasa labas na, naitabi na. Ano mang mangyari, safety kayo. May pambayad kayo ng politiko. Hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Mag-submit tayo, yung talagang totoong flood control, yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Mig Zubiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok na kung ano-anong proyekto ang mga mababatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget. Wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Yun, sakto. Sources of these funds. Let's expose it. Para si Yun. Alam mo, swak dito si Zubiri. Pag-usapan natin yung elephant in the room. Pambihira, sino ba yung elephant in the room? Yaan ang tanong ko. Kayo sa mga nanonood nitong vlog ko, sino yung elepante na yan? Sino yung elephant in the room? Sino yung may ghost project? So, sino yung multo na yan? Pambira dati, buhaya. Tapos, naging bonjing. Ngayon, elepante na, pambira. Palaki ng palaki sa bagay. Sa bagay. Palaki ng palaki ang kita Timpayaman, ano? Pero nasak ni wala naman sila talagang gagawa. Pag inutos yan ni contractor, tapos ang usapan. Kung ako'y opinion ko lang yan, kasi may mga, pero ako, nakikita natin, pinapalabas, pinipiga, kailangan pigain mo yan. Pigain mo yung mga tao para ituro yung mastermind. Dapat dyan lumabas yung mastermind. At yung mga mataas na tao, naku, mamaya may tamaan pa akong kapitbahay nito. Meron kasi akong kapitbahay, biglang yumaman Sobrang yaman. Baka involved pa siya rito. Kasi hindi lang talagang yumaman, sobrang yaman. Anyway, yung mga ganyan, di ba? Talagang yayaman yan. Bakit? Dami. Pigain yung mga dami nila. May mga dami yan. Doon sa kanila nakapangalan lahat. Kaya malaki rin kinita niyan. Halug-hagugin. Yung paper trail niyan. Ano ba ang kinikita ng negosyo niya? Bakit biglang yumaman to? Bakit nakabili bigla ng bahay? Nakabili ng building? Nakabili ng hektarya? Kukunik yan. Kukunik yan kay Pong. Kukunik yan sa sinasabi ni Zubiri na elepante. Elephant in the room. Swak. Diba? I'm excited sa nangyayari ngayon. Kasi hindi na nila kontrolado. Yan yung sinasabi ko. Parang sitting duck sila dyan. Kontrolado kasi nila yung kamera. Diba? Ganyan na nangyari. So, bigay hilig sila dyan. Tapos, yung Senado na nakaraan ng 19th Congress, hindi masyado pinapansin. Okay? Napansin nyo po. Bakit atat na atat silang simulan yung impeachment? Kasi ayaw nila yung ganitong hearing. Dahil mapupunta sila sa ganitong hearing. At marami sa kasamahan doon. Hindi man lahat. Marami doon. Kahit si Puno nakakampi nila sinabi. Marami doon kasabwat dyan sa kalokohan na yan. Sa flood control na yan. Naiintindihan? Kaya pinilit nila yung confidential funds yan. Na sinakyan ng mga komunista. Na sinakyan ng mga NPA. Na mga sinakyan ng mga dilawan. Bakit? Galit kay Duterte.
Nagigets nyo yung paano nagbubuo yung mga kalokohan nila? So naggamitan sila, o sige, galit kami sa Duterte, sakyan namin yan. O impeach mo yan, si Sara, buti nga sa inyo. Ito mga dilaw na tae, kinain yung suka, sige na. Ito namang mga atat na atat, iniiwasan nila yung ganito. Yung ganitong hearing. Kayo mga congressman. Ito, sabihin ko sa inyo mga congressman. Hindi kasi may mga congressman matitino. Sinisilip yung budget. So hindi ko po ibig sabihin lahat ng congressman. May mga matitino dyan. Pero kayo, silip kayo ng silip. Kayong mga congressman na silip ng silip kay BP Sara sa impeachment. Gusto nyo pa-impeach, kaliit na budget. Kayo, billion-billion. Pinag-uusapan nyo kay BP Sara, 150 million. Gusto nyong patanggal as Vice President na binoto ng 32 million. Pinakamataas na boto na nangyari sa buong Pilipinas. Sa buong history ng Pilipinas, patatanggal ninyo dahil sa halagang 150 confidential funds. Tapos ngayon kayo mga lintik, kayo mga congressman, tahimik kayo sa bilyong-bilyong nangyayari. Yan yung sinasabi ko mga ipokrito kayo. Pag hindi kayo nagsalitang congressman, tapos atat kayo kay BP Sara, mga demonyo kayo, mga plastic kayo. Buti nga, hindi natuloy yung impeachment. Alam mo, ikalat natin sa mga kabayan natin. Ito ang magandang dahilan na hindi natuloy ang impeachment. Kung hindi, madidelay itong pag-imbestiga sa bilyon ninakaw ng elepante na sinasabi ni Subiri at marami pang namatay dahil sa magnanakaw na yan. Sipin mo, yan ang sinasabi natin na we major in the major things and we minor on the minor things. Ang problema natin, we major on the minor things and we minor on the major things. Yan ang problema ng Pilipinas eh. Di ba? Kung ano-anong inaasikaso natin na kaliliit na bagay. Now, next topic po tayo. Ops! Eto, nako, yari ka. Eto. Nako, natakot oh. Nakakita ka ng multo, Risa. Parang nakakita ng multo. Kilala mo yung elephant in the room? Naku, baka magkakuntsaba pa kayo ha. Pero parang takot ka rito eh. Tingnan mo po ha. Sasampahan ng ethics complaint ng ilang abogado si Senadora Risa Hontiveros, kaugnay ng umunoy mga testigong kanyang binabayaran. Si Jason Rubrico sa buong detalye ng balita. Isang testigo ang bumaliktad at sinabing binayaran umano siya ni Senator Risa Hontiveros para magsalita laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa bigat ng nasabing paratang nararapat lamang ayon sa ilang abogado na imbestigahan ito ng Senado. It has gotten to a point na kailangan na po talaga ng Senate investigation sa Ethics Committee against Senator Risa Hontiveros. Abot na yung point na si Senator Hontiveros karoon ng parang pattern of bringing witnesses to her investigation who are false witnesses. And the latest of that, ito pong alias Rene, or his real name is Michael Murillo, ay nagsalita na po na siya po ay binayaran allegedly ni Hontiveros. Bunsod nitong mabigat na alam nyo, ito, baka sabihin, Coach Oli, politika masyado yan eh. Diba? Bakit iimbestigahan ng Ethics Committee? Ito eh, kunwari, imbestigahan ito ni Robin Padilla. Kasi ang nababalita, iimbestigahan ito pasisimulan ni Robin Padilla. Politika ang nangyayari dyan. Alam naman natin na si Risa ay anti-Duterte, si Robin ay maka-Duterte. So, parang hindi magandang iimbestigahan. Yan po ang naririnig nating sinasabi. Pero, kung meron man dapat imbestigahan ng Senado, isa po si Risa. Isa po itong dahilan na ito. Bakit? Ginawa, kung totoo yung tanim witness, ginawa po ito sa Senado mismo. Doon siya nagkalat. Nagtanim witness siya for discussion purposes. Dali natin muna doon kung totoo yung sinabi. Kaya nga, kailangan imbestigahan. Kasi, tinanim niya yung witness, tapos
dinala niya sa Senate hearing. So ibig sabihin, meron talagang pagkukulang na ginawa si Risa at ginamit na plataforma ang Senado. Naiintindihan? So hindi po ito ay politika lang. Sa katunayan, ito ay matinding dagok kung gusto nilang imbestigahan. Di umano yung pagchochongke ni Nadia. Wala naman, kung totoo man yun or hindi ko po alam. Bahala sila mag-imbestiga dyan. Pero kung totoo man yun, wala naman sigurong gaanong epekto yun compared kung totoo yung ginawa ni Risa Hontiveros na pagtatanim. Bakit iimbestigahan ninyo yung staff pero hindi nyo iimbestigahan itong mismong senador na nagtanim? Binaboy ang Senado. Mismong senador. Kung tanim nga. Kaya nga para malaman natin ang katotohanan, dapat imbestigahan yan si Risa Hontiveros. Kayo ba mga manunood? Sang-ayon ba kayo? Kasi ang linis, ang kalabas-labas nitong si Risa. Pag tiningnan mo siya, parang siya, nakikipaglaban ako para sa taong bayan. Kung idikdik niya si Vice President Sara, parang ang dumi-dumi ni Sara, ang linis-linis niya. Bakit hindi niya patunayan ngayon? Ba't hindi imbestigahan ng Senado ngayon? Kung malinis ba talaga si Risa o baboy? Di ba? Simple lang naman. Di kung malinis siya, o di saludo sa'yo Risa. Pero kung baboy ka, may pambihira, lumayas ka dyan. Kasi sinabi dito, may pattern na po si Risa. This is not the first time na nagkaroon siya ng anomalya. Hambing ulit natin. Dito sa nagkaroon ng experience na yung boyfriend ninyo, yung asawa ninyo, babaero. Hindi ko man nila lahat, pero chances are, mambababae ulit yan. Until magkaroon ng divine intervention. Pag wala, balansin natin. Meron kayong boyfriend, ay girlfriend na lalakero. Ganun din. Asawang lalakero. Uulit-ulitin yan. May pattern Si Risa ganun. Parang nanlalaki na. Sa halimbawa, parang nanlalaki na yan. Tapos kung makasita sa kapitbahay, alam mo yan, si kapitbahay natin, grabe yan. Nanlalalaki. Yung pala siya, ang lalaki 10. Parang ganun po. Diba? Napaka-hipokrita ng dating. So patunayan ngayon niya. Imbestigahan yung mga senador. Huwag kayong tatanga-tanga dyan. Huwag kayong tutulog-tulog dyan. Imbestigahan nyo yan si Risa. Naparatang maghahain ng ethics complaint sina Attorney Jing Paras, Attorney Manny Luna at Attorney Ferdinand Topacio laban kay Hontiveros sa Senate Committee on Ethics. Ang hinihingi namin dito will be for the Senate to conduct an investigation. We are not saying that she is already guilty kasi meron due process. For purposes of initiating the investigation for possible ethics violation and disorderly conduct. Paliwanag pa ni Luna, ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng Senado na bantayan at disiplinahin ang sariling hanay at para ipakita sa taong bayan ang buong katotohanan. At hindi lang yon. Tama yun. Tama po si dapat disiplinahin. Pero hindi lang yun. Para ito ay maging babala sa pagyurak ng hearing. Kasi masisira po yung imahe o yung industriya. Sabihin na lang natin yung opisina. Pag naglalagay kayo, nasa 10 Commandments yan. Thou shall not bear false witness against your neighbors. Di ba? Huwag kang chismosa. Hindi. Huwag kang magsasabi huwag kang magbibintang o magsasabi ng hindi naman totoo. Napakalinaw niyan. Kaya yan talaga. Dagdag pa ng mga abogado, kung hindi ito iimbestigahan ng Senado at kalaunay mapatunayang totoo, tila magiging pagbibigay lisensya ito sa isang senador na makagawa ng pinakamabigat na uri ng paglabag. Samantala, una nang itinanggi ni Hontiveros ang paratang ni alias Rene. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Sakto yon. Tama yung sinabi. Paano ko napatunayan to? I'm talking sa lahat. Sa buong 20th Congress ng Senado. Paano kung napatunayang guilty to si Hontiveros sa husgado at hindi nyo inimbestigahan? Nagmukha kayong inutil. Pasensya na po, derechahan na tayo. Nasa hanay ninyo. Kasi pag nanahimik ka ngayon at guilty talaga itong aling ito,
Mapa Duterte ka o hindi ka Mapa Duterte, it is as if pinagtakpan ninyo si Risa. Kayong matatapang ngayon dyan, pahiring-hiring kayo dyan sa Senado. Ang tatapang niyo, gamitin niyo yung tapang niyo ngayon sa kabaro ninyo. Kasi minsan dyan nagiging problema di ba? Pagkabaro na nila, halimbawa, pulis, hindi ko nila lahat pero kailangan ko talaga ng tapang dyan. Madali kang mag-imbestiga o manghuli sa labas. Pero yung iimbestigahan mo, yung kabaro mo, kapwa pulis mo, kapwa sundalo mo, kakagrupo mo, ka-political party mo, ka-opisina mo, mahirap. Pero dyan kailangan yung tapang ninyo. Kayo nagtatapang-tapang at grandstanding sa Senado, ngayon nyo gamitin yung tapang ninyo. Naasahan namin kayo. Imbestigahan nyo to si Risa Hontiveros. Huwag pong kakalimutan, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe. At sana samahan ninyo ako sa bawat vlog natin at tayo magkaroon ng makabuluhang pagtalakay. Baka iba masabi ko pagtalakay kasi medyo yung dulo. Makabuluhang pagtalakay mga usaping politika.